Tapos napansin ko, anong meron sa paa mo? Ano po, sadya na po talaga. Yan, 4, tsaka nakatira sa gilid ng kalsada. Paano po mga kababayan mo? Dati Frank, pag malakas po ang ulan at saka hangin, andun po talaga yung kawala mo saan ko sisiling yung mga anak ko. Ayan, magandang araw, magandang hapon mga kababayan, mga kabarangay. Ang inyong lingkod po nandito sa FB Harrison Pass. Ayan. Mga kabarangay, ang inyong lingkod po nandito po ngayon sa tapat ng matataas na building. Ayan po. Ayan. So, lingid sa ating kaalaman mga kabarangay, ang lugar na ito po ay alam natin na medyo maraming mapagkakakitaan. So ibig sabihin maraming hanap buhay na pwedeng pasukan. Maraming pwede tayong pagkakakitaan, ganon. Pero ang pinaka masaklap diyan mga kababayan, mga kabarangay, meron tayong isang kababayan na hindi pinalad po sa kanilang pamumuhay. At iyan po ay ating pupuntahan ngayon dahil siya po ay nilapit sa atin ng isang concerned citizen. Yan, at nang malaman natin kung ano ang kanyang totoong kalagayan. So mga kabarangay, samahan niyo po ako nang malaman natin ang kalagayan ng kanilang inilalapit. Let's go. Hello ate, kumusta? Okay lang po. Ito po kayo. Okay, thank you. Yan po yung dalawang anak ko. Ayan mga kabarangay, pangalan ni ate? Janet po. Janet. Janet? Janet Monterola. Janet? Janet Monterola po. Janet Monterola, mga kabarangay. Siya po yung ating kabarangay o kababayan na sinasabi ko po na after all ng sitwasyon dito sa Harrison Plaza, Pasay, di po ba? Medyo maunlad na lugar, pero isang kababayan po natin na hindi po siya pinalad. Yan. Ilan taon na po si ate? 40 po. 40. 32 po. Tapos dito kayo nakatira. Opo. As in dito po talaga. Hindi po. Nung nabubuhay po yung asawa ko, nangungupahan po kami. Pero nung namatay po asawa ko, dito po kami kasi wala po akong sapat na panghupa ng bahay po. Ate, anong trabaho ng asawa mo before? At po, driver po. Driver na? Ng jeep. Driver. Saan na siya ngayon? Patay na po. Namatay siya. Ano yung kinamatay niya? Inatake po. Kailan? Nung ito lang po, itong taon na to, mag-isang taon na po Mag-iisang taon. So, nung namatay siya, Ito na po kami napadpad magnanay. Kasi wala po akong pang. saan ang province mo ate? Masbate po. Saan ang mga pamilya mo, magulang mo, kapatid mo? Patay na po magulang ko. Nanay, tatay, wala na? Opo. Mga kapatid mo? Ano po, watak-watak po kasi kami. Oh. So, ayan mga kabarangay, si ate. Ano pangalan mo ulit eh? Janet po. Janet. Opo. Janet. Tapos may dalawa kang anak. Opo. Ilang taon na yung mga anak mo? Ito po, 4, 3. 4, 3. Isang babae tsaka isang lalaki. As in, dito lang talaga kayo. Kahit Nakatira. pinabagyuhin po kami, dito lang po kami magnanay. Matanong ko lang, paano yung ikabubuhay ninyo pag nandito kayo? Ano po, nagtitinda-tinda po ako.
na itinawag sa atin ng concerned citizen, nilapit kay Daddy Frankie at sila po ay naninirahan dito sa gilid ng kalsada sa may bangketa. Pero buti naman at mayroong bike, no? Paano kayo matutulog? Saan kayo higa? Dito lang po ako sa upuan, yung dalawa po dito sa loob. Oh, so magdamag ganyan ka lang? Opo. Kawawa naman, lupit naman, no? So paano pag malakas na malakas ang ulan? Hinawaan ko lang po yung Maintindihan naman kayo. Ayan. Kuya, ano pangalan mo? Okay ka lang? Ha? Ano pangalan mo? Okay ka lang? Nagme-milk pa siya? Ano, kumakain na ng kanin? nagmimilk po. Naggagatas pa siya? Opo. Anong gatas niya? Ano po, bumibili lang po ako ng tingi-tingi. Yung Bear Brand po. Bear Brand na tingi-tingi. Kawawa naman. Gusto mo ng gatas? Ha? Gusto mong gatas? Nagsasalita ba siya? Opo. Nahihiya lang siguro. Si ate, okay ka lang dyan? Si ate habang umiiyak ang kanyang nanay, nagtatago. Napapaiyak din si ate. Ba't ka umiiyak? Ha? Napapaiyak ka pag umiiyak ang nanay mo? Ha? Ariela? Opo. Ariela, tsaka si? Ariel po. Ariela, tsaka si Ariel. Ayan. Mag-pray lang kayo mga anak, no? Huwag kayong mawawala ng pag-asa. Pagsubok lang to sa buhay ninyo, no? No? Basta ipag-pray nyo kay God na laging malakas ang katawan ng mama nyo nang sa ganoon, maaalagaan niya kayo, ano? No? Ariela, okay ka lang? Pwede kayong manawagan, maraming manunood sa atin, baka may mga mabubuting kalooban diyan na makapagbigay ng kaunting tulong kahit pambili man lang ng gatas ni baby, no? 3 years old. Maybe Daddy Frank yan. kung si Daddy Frankie to, Daddy Frank. gusto mong gatas? Ha? Sagot ikaw po. Kawawa naman. No? 3 years old. Tapos nabibitin na siya sa pagmimilk niya. Siyempre, mga tingi-tingi lang, no? Gusto mong maraming gatas? Ha? Ha? Mariela? Pwede ba ikaw? Ikaw na lang? Pwede yung kausapin mo yung mga manunood sa atin? Hingi ka pambiling gatas. Ha? Okay ka lang? Ayan mga kabarangay, dahil siguro sa lagi na lang silang nakakulong dito, kaya medyo nahihiya sila, hindi sila mga pagsalita. Ayan, pero ang pinaka
Frank, pag malakas po ang ulan at saka hangin, andun po talaga yung kaba kasi hindi ko alam kung saan kami tatakbo magnanay. Hindi ko po alam kung saan ko sisiling yung mga anak ko. Alam po kung matakbuhan. Totoo po yung sinasabi yun. Pag malakas ang hangin, ulan, totoo po yun. Lagi po ako nagdadasal. Ate, matanong ko lang, paano yung nasabi mo sa akin kanina, nagtitinda ka? Nagtitinda po ako pero isang buwan na po ako mistap kasi muntik po siya masagasaan doon sa may bandang Petron po. Sa highway, bigla po siyang tumakbo. Dapat tuturuan mo na lang sila ate na huwag tatakbo-takbo, ano? Kasi mas malaking problema pag nadisgrasya yung mga anak mo. Kung sakasakali ate, bahay, anong bahay? Mangungupahan? Grabe po. May mga iba talaga, pag tinulungan mo, akala nila dire-diretso na po. Hindi po. Si Daddy Frankie tutulong as long as makakaya ko, pero sa dami po ng tinutulungan natin, lahat po pinupuntahan. Hindi po kami makakapangako na every month or what na makakabalik kami parati. Kaya kung sakasakali na may tutulong sa atin ate, pagbutihin natin, ingatan natin, gaya ng sinabi ko, tulungan din po natin ang ating sarili. Ano? Ayan. At pwede kang manawagan ate, maraming mga kapanood ito. Baka sakaling may mga magpadala ng tulong sa anak mo, kahit pambili man lang po ng gatas ni baby. Ayan. Sige ate. Nanawagan po ako sa may magandang loob po. Sana tulungan niyo po ako. Hindi po para sa akin, para sa dalawang bata na lang po. Kasi magpapasko po. Yun lang po iluin ko sa inyo. Maawa naman po kayo. Yan lang po, Daddy Frank. Yan lang. Ayan mga kabarangay. Basta ate, wag mong pababayaan yung mga anak mo. No? Ipag-pray mo lang na makakaraos ka. Pagsubok lang ito. Gaya ng sinabi ko, basta mag-iingat ka na lang ulit. Nakita ko sa sitwasyon mo,
Ayan, ito, hindi ito papaltos. Tandaan mo to sa status mo. Sana mag-focus ka na lang muna sa mga anak mo. Kahit papano, tutulong din si Daddy Frankie. At malay mo, may mga kapanood at makapag-abot din ng tulong. Sana hindi ka pa mag-aasawa agad para mas makapag-focus ka sa iyong mga anak. Kasi pag nangyari yon, sigurado mas hirap pa ang dadanasin mo, ano? Okay lang naman siguro, hindi sa pinangunahan kita, nagpayo lang si Daddy Frankie, no? Okay lang naman pag nag-asawa ka na, medyo malalim na yung napag-usapan natin, gaya ng sinabi ko, pagpasensyahan mo na ako, pinaalalahanan lang kita, ano? Dahil ayaw ko na pag nag-asawa ka ay mas lalong makabigat. Okay lang mag-asawa ka, sana makakatulong sa iyong mga anak. Ayan, dahil sa iyong magbibigay si Daddy Frankie siguro ng pang-rent ng bahay mo kahit papaano isang buwan lang muna, ano? Tapos titignan namin kung anong pwedeng gawin. Sana makabalik kami para at least pansamantala kasi wala pa akong dalang pera na sapat. Bibigyan kita ng pang-rent. Tapos kaunting puhunan, pambili mo ng paninda nang sa ganoon na mga paghanap buhay ka. Ang gusto kong mangyari, ate, pag tinulungan ka namin, tulungan mo rin sarili mo. Magbibigay ako kunting puhunan para mapagtinda ka, para may panghanap buhay, pangsuporta sa anak mo. Hindi yung itutulong namin ay kakainin lang, hindi. Gaya na sinabi ko, kaya nga po, tulungan din natin ang sarili natin, okay? So, kung ang rent is 2,000, bibigyan kita ng pang-rent sa kwarto, 2,000. Okay? Ayan. So, 2,000 pang-rent ng kwarto para may maayos na matutulugan yung mga anak mo kasama ikaw, no? Plus 3,000 pambili mo ng punan, ano? Ayan, another 3,000. Okay? Ayan, so, mamimili ka ng, kukuha ka ng kwarto, no? Tapos lipat kayo sa Hindi, pangano natin to sa ito na lang, anak, ito na lang, Ito na lang, Sige na. Okay? Ito. Ano sasabihin? Thank you pa. Ano? Thank you pa. Thank you po, Daddy Frank. Ikaw, Pogi. Thank you pa. Ayan. Kailangan mabait na bata, ha? Huwag salbahe, ha? No? Malaglag ka? Okay ka lang? Ayan, so okay ba tayo, ate? Sana basta keep on praying lang. Huwag tayo mawala ng pag-asa, no? Habang may buhay, may pag-asa. Yung mga pagsubok na ito, dadaan lang sa buhay natin, no? Huwag tayong mawala ng pag-asa. Okay? Po, Daddy Frank. So ano masasabi mo? Thank you po, Daddy Frank. Thank you po. So ayan mga kabarangay, nabigyan natin ng kaunting tulong pinansyal si ate. Nagbigay tayo ng pang-rent ng kanilang bahay. Sana may mas makakatulong pa sa kanila. Nagbigay po si Daddy Frankie ng paunang pag-upa ng kanilang kwarto na halagang 2,000. Tapos 3,000 pamuhunan sa kanilang negosyo na magtitinda ng kape, tsaka biskwit, tsaka sigarilyo dito sa may labasan. Kasi dito po maraming tao. Pag may paninda kang sigarilyo, tubig, kahit papano may ikabubuhay sila. So mga kabarangay, panawagan po ni Daddy Frankie, sana po may makapansin, makatulong man lang sa pamilyang ito. So maraming salamat po. Ang inyong lingkod, Daddy Frankie po, anak ng Pangasinan, from Pangasinan. Maraming salamat po. Pansamantala ako'y magpapaalam. Bye-bye and God bless po. Mga kabarangay, sakto po na may dala kaming bigas dito. So si ate, para hindi na bibili ng bigas, bibigyan natin siya ng isang sakong bigas, mga kabarangay.